Good morning, everyone. Kamusta po kayo mga kababayan? Saan man dako kayo sa mundo? Ay pag-usapan po natin ngayon ito pong kalalabas lang po ng balita. At medyo mainit po ito na isyo sapagkat ito pong grupo ay nag-file po ng petition sa Temporary Restraining Order, TRO, doon po sa Supreme Court para po doon sa canvassing sa mga boto at proklamasyon sa presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So yan po yung pag-usapan natin. Bago yan ay mangyaring aniyahan ko po kayo na mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Money TV Komentaryo. Paki-like po ninyo at paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan. Pindutin na rin po ninyo yung notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. Tulad nga po ng ating sinasabi na pag-usapan natin ay ito pong grupo ng mga petitioners na ay nag-file ng temporary restraining order doon po sa Supreme Court para po sa canvassing sa mga boto at proclamation sa presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang grupo po na ito mga kababayan ay ito po yung pari na si Christian Arbinapi, itong si Pidis Islim at Maria Edilisa P. Hernandez at Cecilia Lagman Sibilia at ito pong Roland C. Bibal and Josephine Lascano. Sila po yung mga petitioners dito mga kababayan. At ang grupong ito ito din po yung mga grupong nag-file ng disqualification cases doon ni Marcos sa Comelec noon na ang mga iyon ay nabasura lahat. Ngayon po, itong last minute na kung kailan mag-resume na po yung Congress sa Lunes, ay nag-file na po sila, inunahan na po nila mag-file ng TRO doon po sa Korte Suprema upang pigilan yung proklamasyon ni Bongbong Marcos doon po sa Kongreso. Ito po yung pahayag ng petition. Babasahin ko po sa inyo. A group has filed a petition for a temporary restraining order, TRO, with the Supreme Court on the canvassing of votes and proclamation of presumption President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Eventually, sabi dito, hinihiling po nila na ang Congress ay pigilin na huwag iproklama si Marcos. At siyempre yung mga canvassing o votes ay pipigilin. Ayan po. Ito po yung kanilang mga kahilingan. Give due course to the petition. Yun ang sabi, number 1. Number 2, grant the relief prayed for the reversing and setting aside the resolution dated May 10, 2022 of the resolution dated 17 January 2022 of the Commission on Elections, cancel and declare void ab initio certificate of candidacy for President filed by Ferdinand Romualdez Marcos Jr. in connection with the 2022 national election and the process declared Ferdinand Romualdez Marcos Jr. to have never been candidate in the 2022 national election. Number 4, make permanent the TRO issued against Congress and enjoin and restrain Congress from canvassing the votes cast for Ferdinand Romualdez Marcos Jr. for President. Ayan po.
So grabe po yung ginawa nila dito ngayon na pigilin ang canvassing dyan po sa Kongreso at pagproklama ni Marcos. Kung ganito po ang mangyayari, malinaw po na itong mga taong ito, na katulad sa ulit-ulit nating pinag-uusapan, na hindi nila matanggap yung pagkatalo nila. At ito pong bumoto na mahigit 31 million ng mga Pilipinos dyan po sa kay Marcos. So ano po ibig sabihin nito? Ito po ay naghanap na ito ng problema ang mga taong ito. Bagamat ipinasa nila doon sa Supreme Court ang kanilang petition, sapagkat ang kumilik ang Supreme Court po kasi ay siya yung may kapangyarihan na magpapasya sa lahat ng usapin, lalo na pagdating dyan sa katulad nitong pampolitika. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ang mangyayari nito, pero wala po tayong magagawa nito kundi hintayin natin yung pagpapasya ng Supreme Court tungkol po sa usapin na ito. Nangahulugan lamang mga kababayan na ang mga taong ito na hindi na po tinitingnan nila yung kapakanan sa ating bayan. Ang tinitingnan po nila na yung mga Marcos ay hindi na po makabalik sa Malacanang, sa posisyon ng pagkapangulo. Yun po yung tinitingnan nila. Personal na po ito. Hindi na po ito sila tumitingin ng kabutihan, kaayusan sa ating bayan. At hindi nila nirerespeto yung 31 million na bumoto dito. Ay dapat po irespeto kung ang mga taong ito ay mayroong pagmamahal sa bayan. Dapat irespeto nila ang mandato ng taong bayan para po sa kapakanan ng ating bansa. Ang nangyayari, hindi na po personal na ang ginagawa nila na tila naghanap na ng gulo. Yan po yung mangyayari. At itong kumilik ay kasama po dito na pinapipigilan din ang kumilik na magproseso sa canvassing. Yan po yung nakasaad dito sa kanilang petition. Kaya po mga kababayan, ay sa kadahilanan ng ginagawa na ito ng mga taong ito, maliban na ito ay nakakaantala sa proseso ng canvassing dyan sa Kongreso, sapagkat sa Lunes nga ay mag-resume ang Kongreso o magbubukas para sa kahuli-hulihang meeting ng Congress, ay babalik po yan sa susunod na buwan para po sa bagong Kongreso ng mga nahalal. Ganun din po yung Senado. Pero sa kadahilanan ito mga kababayan, ito pong petition na ito ay hindi lamang ito pagyurak sa karapatan ng mga Pilipino na bumuto na 31 million mahigit, at bagkos pinipersonal na nila yung Marcos na hindi dapat makabalik sa Malacanang. Mantakin ninyo yan. So dito ay sinasabi, ganito babasahin po sa inyo itong kanilang mga allegations in support of injunctive relief. Ito po sinasabi, all told, a candidate putative election victory cannot subsequently cure this ineligibility. Elections are more than just a number game, such that an election victory cannot bypass election eligibility requirement. Yun po yung sinasabi nila. Kabaliktaran. The balance must always tilt in favor of upholding the rule of law. So, parang lumalabas na dito na hindi daw po hindi nila inirerespeto yung resulta sa eleksyon.
Dito po sa sumunod, the Congress of the Philippines consisting of Senate of the Republic and the House of Representatives is set to convene on May 23 to canvass the votes cast for President and Vice President and to proclaim the candidate who obtained the highest number of votes cast as duly elected President and Vice President. Considering Respondent Marcos Jr.'s ineligibility arising from his conviction and Respondent Comellic's evasion of its positive duty of counsel his QC, there is need to enjoin the Congress of the Philippines from canvassing the votes cast in favor of Respondent Marcos Jr. and in the event that the votes cast constitute a majority proclaiming him as the duly elected President of the Republic of the Philippines. Temporary restraining order from this court is the only remedy available to enjoin the restraint the Congress of the Philippines from rendering this petition moot, and in the event this court rules in favor of the petitioners, allowing the candidacy that should never have been to ripen into presidency of an ineligible candidate. Yun yung sinasabi. It is within the power of this court to narrowly draw the TRO as to the exclude and the interim only the votes cast for Respondent Marcos Jr., leaving unaffected those cast for other eligible candidates. It is not petitioners' desire to impede the Congress of the Philippines from performing its constitutional duty. It is rather petitioners' desire to ensure that Congress, in performing this duty, does not end up performing it in vain. It is of judicial notice that should this court grant this petition and rule favorably for petitioners and Congress is not restrained in the interim from canvassing Respondent Marcos Jr.'s votes, the consequence may be the proclamation of a candidate that is court would declare to be ineligible ab initio. Ayun po yung sinasabi dito po sa kanilang kahilingan, ay lumalabas na hindi talaga nila nire-respeto yung 31 million na boto ni Marcos sa taong bayan. At gusto nila pawala ang bisa. Ano nangyari sa mga taong ito? Pero bagamat ang mga taong ito ay kilala na rin po natin dito, kasama na si Carpio dito, yung mga grupong yan. At minsan, si Carpio ay minsan ang nagsabi, nadadalhin daw talaga nila ito sa Supreme Court. So ngayon, nasa Supreme Court na po ito at dahil na-receive na po ito sa Supreme Court, ito po ay ang mangyayari nito, maantala talaga itong eleksyon, itong canvassing dyan sa Congress at proclamation ni Presumptive President Bongbong Marcos at Inday Sara. Yan po yung mangyayari dyan. Taliwas sa ating inaasahan na sana mapaaga ito. Ang problema po, mayroong petition na TRO na lumabas na pinipigilan yung proclamation at pagbibilang at ganun din ang Comelec. So ito po ay malaking dagok. Hindi lamang dagok, kundi ito ay isang abala na baka hindi makahabol sa June 30 ang usaping ito kung hindi pa kagad ito ma-resolve ng Supreme Court. At dapat naman itong Supreme Court ay resolve nila kagad ito para makahabol doon sa June 30. Kung hindi makahabol ito, nasa kay Pangulong Duterte na yan kung ano ang gagawin ni Pangulong Duterte dyan. Pero malinaw po na ito pong TRO na ito ay pag-antala lamang, pagsira lamang sa darating na eleksyon. Ito po ay kabastusan, kawalang galang sa mga mamayang Pilipino
na bumuto kay Marcos. Yan po yung katotohanan dyan. At ganoon din itong ating inaasahan na bukas po ay nakatakdang iproklama yung mga senador, 12 senador na nanalo sa election. At siyempre, ganun din po yung mga, ano po yung ginagawang canvassing dyan sa Comelec. At ang iilan dyan ay naroon na sa Kongreso. Yan po na rin ang babatayan sa proklamasyon dyan sa Kongreso bukas. Pero ang petition dito, hindi po nakalagay na kasama po yung mga senador. Yung Pangulo lamang at ang nakalagay dito sa petition. So, ibig sabihin, matutuloy po yung proclamation ng mga senador. Maliban na lamang sa Panguluhan. So, yun po yung punto dito sa ating balita dito po sa TRO ng mga grupong ito na pinipigilan ay yung Comelec, Congress sa pag-proclaim o sa pag-canvass dyan sa mga boto ni Marcos. So yan po mga kababayan ay inuulit ko po, ito ay isang hindi lamang pagbibigay ng kaabalahan, paglapas tangan sa ating karapatan ng ating mga kababayan at sinasansala nila ito pong proseso na inaasahan natin na makahabol doon po sa Hunyo 30. Hindi na po ito paglapas tangan na po ito sa mamamayan. Hindi na po ito dahilan sa ano pa mang karapatan ng mga petitioner na sasabihin nilang pigilin nila. Malinaw po yung sinasabi dito nila na ito ay TRO, pigilin, na hindi po malinaw yung kanilang mga kahilingan. Gusto nilang baliwalain yung eleksyon at boto ng mga mamamayan. So kung ganito ang mentalidad ng mga taong ito, ay ibang usapan na ito. Naghanap na ito ng gulo ng mga taong ito. Hindi na kalugod-lugod dito sa tao. Hindi marunong rumispeto. Ayaw nilang umunlad yung ating bansa. Gusto nila nagkawatak-watak ang bansa. Dahil nga doon sa kanilang mga interest na kapakinabangan dito sa ating bayan. Yan po yung kailangan sa mga taong ito. Hindi na rumirespeto sa batas. Bagamat mayroong karapatan sila na mag-file ng petition, pero sa pangkalahatan ay hindi nagkakabuti. Wala ng paggalang sa karapatan ng mga mamamayan na bumuto, 30 milyones ng mga kababayan natin. Nilapastangan at lalapastanganin. So, itong Comelec dapat tapusin na po itong bilangan. At kung nakatakda bukas yung proclamation sa mga senador, dapat ay ituloy na yan. Tapusin na yan. At itong kay President-elect Bongbong Marcos ay naantala ito sapagkat mayroong ngang petisyon na pinasa dyan sa Supreme Court. Wala nang time itong mga taong ito na makatulong sa ating bayan.
Hindi na po, wala na po silang pag-iisip na ganyan. Natutuwa sila na nasisira nila yung proseso ng eleksyon ng ating gobyerno. Kaya dapat sa mga taong ito, matuto na at dapat bigyan ito ng leksyon ng taong bayan para tuluyan ng mawala itong mga taong ito sa lipunan. Ito, prohisyo ito mga taong ito So, pansamantala mga kababayan, ay yan lang muna ang ating sasabihin sa ngayon at antabayanan natin kung ano po ang sunod na magaganap dito. Kung ano pong magiging action dito ng Comelec. Pero, Comelec, no, yung Supreme Court. Pero alam ko, ang Supreme Court ay malawak ang kaisipan at mauunawaan nila ito at hindi nila ipahamak ng 31 million na bumuto kay Marcos para mawalan lamang ng kapakinabangan ang bayan. So, hanggang sa sunod po natin na video, God bless all.